Punta tayo dun sa pinagkakaabalahan mo, ma'am, na talagang yung puso mo ay para sa Pilipinas. Alam ko na kahit gumasto ka pa, kung gaano kalaki yung gasto mo dito sa pagsasagawa nito, na kinoconnect mo po yung mga negosyante mula sa ibang bansa at negosyante dito sa Pilipinas. Maaari niyo po bang ibahagi bakit niyo po napiling maging legacy ang Asia CEO Events, Asia CEO Forum at ang Asia CEO Awards? Okay. Kasi kasi nga na-experience ko talagang nagtrabaho sa abroad at kung paano nila dinajudge tayong mga Pilipino. Kung basahin mo ang Webster Dictionary, this was in 1986. Alam mo ba ang meaning ng Filipina domestic helper? Like grabe no, dahil lang ba yun ang trabaho natin sa ibang bansa, being katulong, doon nila tayo dinajudge. Saka lagi nilang dinajudge ang Pilipinas ay third world country lamang. So when I came back to Philippines with my husband, ang vision namin is to make the Asia CEO Forum kasi to encourage yung mga investors to come to Philippines and invest. Kasi kung nag-invest sila, that's how we can create jobs. Kaya kung titignan natin ang BPO, we are the #1 in the world. Imagine, pati ang mga bata ngayon, they can work from home, they can make 50,000 a month. Saan ka makakapunta? So you don't have to go abroad. You can make a lot of money here. And it's so beautiful. That's called the Asia CEO Forum. Yun ang ginagawa namin again to really encourage investors to invest in the Philippines, to create jobs sa mga kabataan para maging first world Philippines tayo. Ano yung Asia CEO Awards naman? Tayo mga Pilipino ay mahiyain, we are very humble. Ayaw din nating ma-recognize tayo, ayaw natin pakita na magaling tayo. So that's the only time na kailangan natin ipakita na ang mga Pilipinos ay magagaling, masisipag, matsitsaga para magtiwala yung mga investors to invest in the Philippines. Kaya namin ginagawa, nire-recognize natin yung magagaling para ma-imbenta natin ang ating mga kababayan para pumunta sila dito. Pati mga foreigners nandito, nire-recognize din natin sila. Kasi sila ang marketing tools para yung iba is pumunta rito para mag-invest. That's the reason why we're doing that. Ang tignan nyo ngayon, kahit kung panoorin nyo yung bagong Spider-Man, ngayon sinong nandun si Lola, Tagalog na, right? Oh, it's so beautiful. They are really recognizing ang mga Pilipinos sa buong mundo. Grabe, right? Look at Charis. Diba si Charis o si Oprah Winfrey, si Ellen DeGeneres, di ba mga ganun lahat? Si Celine Dion. See, they really recognize us now that we are really good people, not only on entertainment, but also customer service, business, and name it, lahat, pati tourism. Nandyan na ang ating bansa. So, tulong-tulong mga kababayan, huwag na kayo umalis. Alam mo, Ma'am Rebecca, marami kaming nadidiscover. Very, very short pa lang yung ating pag-uusap. Pero ang isa sa mga nagustuhan ko rin is your main goal. Kasi ganyan ang ginagawa ng presidente. Sa bawat pagpunta niya sa ibang bansa, ang hinihikayat niya yung mga investors na mag-put up ng business. And of course, pag may business, may negosyo. And ikaw din, being an individual, being a Filipina, ay isa yan sa mga, sabi nga, may tutulong mo. Kaya nga siguro, kung ako ay magbibigay ng award, ikaw ang uunahin ko, Ma'am Rebecca, na i-recognize in doing that. Kasi nga po, hindi mo kailangan maging politiko, hindi mo kailangan nasa gobyerno to help the country. Hindi lang your countryman, but yung buong bansa. And yung ginagawa nga po ninyo ay napakalaking tulong. Isipin ho ninyo, isang kumpanya, gaano karaming trabaho yung pwede niyang makreate na pwedeng pakinabangan ng ating mga kababayang Pilipino. Tama. Talagang- Amen to that, di ba? Ang ganda-ganda ng outcome. I'm sure Eileen knows that since 2014. Right, Eileen? Yes, ma'am. Grabe. Grabe ang mga sacrifices mo talaga dito, ma'am. Nakikita ko, nagsimula minsan sa maliit na team, hanggat sa dumami na, hanggat sa napakaraming nagsusupport ngayon ng Asia CEO, lalo na sa awards Ay. night.